Pakinggan nyo lang. Salita po ng Diyos ang sinasabi ko. Wala akong idinadagdag. Binabasa ko lang. Pakinggan nyo ito. Meron pong mga tao na ang pagkatao niya labas, ang loob niya pagkahayop. Meron namang mga tao, ang pagkatao niyang labas, tao. Pero ang kanyang loob, pagkatao pa rin. Tawag ni Pablo, pagkataong loob. Sa ibang iglesia kasi wala silang pakialam kung ano isuot mo. Pero pag mag-aaral tayo ng doktrina ng Panginoong Hesus, may utos ang Diyos na pananamit kung paano ka mananamit. Dadamitan mo yung pagkatao mong loob at saka yung pagkatao mong labas. Lumalabas, mga kapatid, meron po palang dalawang pagkatao ang mga anak ng Diyos na nasa iglesyang katotohanan. Dalawa ang ating pagkatao at ang ating ibibihis sa pagkataong labas at sa pagkataong loob, may utos po ang Diyos. No? Para maintindihan lang ninyo, umpisahan na natin. Ano ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa ibang mga tao? Yung pong mga anak ng Diyos, gaya ng mga apostol, gaya ng mga unang Kristiyano, ano pagkakaiba nila sa ibang mga tao? Basahin po natin ang 2 Korinto 4:16. Kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. Nagsasalita ang Apostol Pablo, hindi kami nanghihimagod, we faint not. Bagaman ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay lumalakas sa araw-araw. Sa aral po ng Ebanghelyo, may dalawang pagkatao ang isang tao. Basahin natin sa English. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ayan. Meron pong tinatawag na outward man o pagkataong labas at meron namang inward man na pagkataong loob. Na yung pagkataong labas, na siya nga yung ating katawan, yung ating laman, no? Napapagod yun eh. Tumatanda yun eh. Nirarayuma. Minsan, di ka na makatakbo. Pero yun ang aming pagkataong loob, sabi ni Pablo, malakas yun. Ewan ko kung nararamdaman nyo, mga kababayan, ano? Ako kasi ngayon, yung aking paniwala, yung nararamdaman ko sa loob ko, ako pa rin yun eh. Hindi naman nagbago mula nung bata ako eh. Pero yung katawan ko, iba na. Hindi na ako tumatalon. Natatakot na akong tumalon. Kasi masakit ang tuhod ko. No? Natatakot na akong tumakbo. Kasi madalas, mahina tuhod ko, madadapa ako. Pero sa loob ko, ang pakiramdam ko, ako pa rin. Kasi yung pagkataong loob at yung pagkataong labas, magkaiba po yun. Yung pagkataong labas, laman, literal, material. Yung pagkataong loob, spiritual po yun. Basahin natin ang 18, diyan din yung kasunod na talata. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat, ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Nagkukumpara siya sa pagkataong labas at sa pagkataong loob. Kami ang wika'y nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ang isang taong sa Diyos may dalawang pagkatao. Pagkataong labas
at pagkataong loob. Samantalang mayroon namang mga tao, may pagkataong labas din. Pero ang nasa loob hindi pagkatao. Alam nyo kung ano? Basahin natin ang Mateo 7:15. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa English, kapatid na Daniel. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Inwardly. Ang nasa loob nila, hindi pagkataong loob, pagkahayop. Sabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, lumalapit sa inyo, may damit tupa. Akala mo maamo. Pero ang nasa loob, lobong maninila, asong bundok. Yung punlobo, asong bundok yon. Yung wolf, sa plural, wolves. They are ravening wolves. Sila'y mga lobong maninila. Tao sa labas, pero sa loob, ang nasa loob, yung pagka-animal o pagkahayop. Sinasabi yan ni Apostol Pedro sa 2:12. Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. So, merong mga sinasabi si Pedro, mga tao na parang mga hayop. Kaya, dalawang klase po ang tao. Isang taong sa loob, may pagkataong loob. Tao. Meron tao, may pagkataong labas, pero sa loob, pagka-animal. Pagkahayop. Ano natin papatunayan? Hindi ba may ama nire-rape yung anak niya? Hindi ba gawain ng hayop yun? Na mismo ang anak niya, inaasawa niya. Kung tao ka talaga, hindi mo aasawahin yung anak mo eh. Mandidiri ka sa sarili mo. Pero bakit? May mga tao asal hayop. Kasi ang nasa loob, pagkataong labas, tama. Tao siya. Pero ang nasa loob, hindi pagkatao, pagka-animal. Pagkahayop, may ugaling hayop. 2 Pedro 2:22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaing baboy na nahugasan. May pagkahayop talaga. Kumbaga sa aso, kinakain yung suka niya. At yun naman babaeng baboy, kahit hugasan mo, pabanguhan mo, pabalik yun sa pusali pag nakawala. Merong ganong mga tao. Ang gusto yung kasamaan, yung pusali. Ang gusto yung mali, yung hindi tama. Isinuka na niya, kakainin niya pa uli. Ganon. Ang kahulugan nun, yung nasa kawikaan. Doon sa kawikaan, 26:11. Kung paano ang aso na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangmangan. May mga tao ang tawag ng Diyos mangmang, inuulit-ulit yung kanyang kamangmangan, yung kanyang ginagawang mali. Parang aso yun na bumabalik sa suka. Kung paanong ang aso bumabalik sa suka, gayon ang mangmang umuulit sa kanyang kamangmangan. Kung paanong ang baboy na nahugasan ay bumabalik sa pusali, ganon ang mangmang umuulit sa kanyang kamangmangan. Ano po ang punto natin? Meron tao sa labas, pero sa loob may pagkahayop. Pero meron pong mga tao, pakinggan nyo ako mga kababayan, no? Huwag kayong magagalit sa akin. Ulit-ulit kong sinasabi, pakinggan nyo lang. Salita po ng Diyos ang sinasabi ko, wala akong idinadagdag. Binabasa ko lang. Pakinggan nyo ito. Meron pong mga tao na ang pagkatao niya labas, ang loob niya pagkahayop. Meron namang mga tao, ang pagkatao niyang labas, tao.
Pero ang kanyang loob, pagkatao pa rin. Tawag ni Pablo, pagkataong loob. Tao pa rin siya sa loob, tao pa rin siya sa labas. Ano po ba ang kahulugan ng salitang tao sa Biblia? Ang kahulugan ng salitang tao, 1:26 ng Henesis, At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. ang orihinal na kahulugan po ng tao, yung nilalang ayon sa larawan ng Diyos at binigyan ng Diyos ng karapatan maghari sa mga isda, sa mga ibon, sa mga hayop, dun sa lower forms of creatures. Yun po ang orihinal na kahulugan ng tao. Isang nilalang na nilalang sa wangis at larawan ng Diyos. Isang bagay na mabuti. Isang bagay na hindi masama ang tao. Isang nilalang na hindi masama kasi nilalang sa larawan ng Diyos. Paano natin mararamdaman kung meron tayong pagkataon loob o pagkahayop? No? Ano po ang palatandaan kung ang nasa loob mo pagkatao pa rin o pagkahayop na? 7:22 ng Roma. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Ayon, yung palang pagkataong loob, yun pala nakakaramdam ng ligaya o galak sa kautusan. Ayon. Meron tao po galit sa kautusan eh. Meron tao galit sa Diyos eh. Gaya ng mga ateista. Meron tao galit sa kautusan, ayaw ng kautusan. Pero pag nararamdaman mo na natutuwa ka sa kautusan ng Diyos, halimbawa, huwag kang papatay. Ang pakiramdam mo, yun ang gusto mo, hindi ka papatay. No? Kaya kahit na galit ka na, hindi ka pumapatay. Meron tao, hindi galit, pumapatay na. Yung may pagkataong loob, natutuwa siya sa kautusan. Huwag kang mangangalo niya. Hindi nga siya nangangalo niya. Mahal niya asawa niya, tapat siya sa asawa. Meron pong lalaki, galit sa asawa. Ang utos ng Diyos, iibigin mo yung asawa. Meron lalaki, galit sa asawa. Bakit? Meron siyang ibang kinakalantari eh. Kaya galit na siya sa asawa niya na nagsilbi sa kanya sa loob ng 30-25 taon. Ngayon galit na siya kung kausapin niya, pabalang, pasigaw, nagkamali ng konti, tatadyakan, sasampalin. Kasi meron na siyang ibang kinakalantaring babae. Ugaling hayop na siya. Hindi na siya marunong tumanaw ng utang na loob sa babae na naglingkod sa kanya ng 30 taon. Ganun ang babae. Naipot yung asawa sa brief, kung may kumakain, pasensya na kayo. Nagtatai siya, naipot sa brief. Sino maglalaba? Di ba yung babae? Yung babae na nagtitiis ng lahat ng sakripisyo, pagkaraan ng 25 taon, susuntukin mo, sasampalin mo, yung babaeng kumalinga sa'yo, naglaban ng damit mo, nagluto ng pagkain mo, naglinis ng bahay mo, nagbuntis ng anak mo, nagpalaki ng anak mo, ngayon galit na galit ka. Ano nasa loob mo? Pagkatao pa o pagkahayop na? Kasi kung pagkatao pa rin ang nasa loob mo, dapat maawa ka at ibigin mo yung asawa mo. Pakiramdaman mo, bakit ka ngayon ganun sa asawa mo? Ang nasa loob mo, pagkahayop na. Ngayon, paano natin mararamdaman, mga kapatid, na ang nasa loob natin, pagkataong loob, hindi hayop. Ang pagkataong loob, nagagalak siya sa kautusan. Meron siyang ligaya sa kautusan, gaya ni David. Sa 48 ng awit, Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. ayon.
Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, sabi ni David. Ang iyong kautusan nasa loob ng aking puso. Parang ganito, mga kapatid, Pag halimbawa, nakakaramdam ako ng merong isang tao na tulungan, pupunta sa UNTV, nabigyan kasi siya ng libreng pustiso, mahal din naman ang pustiso Sasabihin ng tao, salamat po kay Brother Eli sa pustiso. Ayoko na nung sanang marinig dun Hindi naman para tayo gumagawa, para ipagparangalan Pero, nakakaramdam ako ng kaligayahan sa loob na sunod ko yung utos na ibigin ng kapwa. May estudyante ng La Verdad nakatapos, may trabaho na ngayon. Nag-text sa akin, Brad Eli, salamat po. Mahirap lang kami kung hindi sa La Verdad, di ako makakapag-aral, di ako magkakatrabaho. Sabi nung kapatid. Natutuwa ako, hindi dahil sa pinapasalamatan niya ako. Natutuwa ako dahil nakatupad ako sa utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pakinggan natin ang ilan. Problemado noon si Ginang Pia Malyari kung saang pribadong eskwelahan niya papag-aarali ng anak na si Jehan dahil sa pagpapatupad ng K-12 program ng Department of Education. Isang Muslim at taga-Hulo-Sulu, si Ginang Malyari. Akala niya noon hindi tumatanggap ng hindi miyembro ng Members Church of God International o MCGI ang La Verdad Christian School. Hanggang sa napatunayan niya na mali pala ang sinasabi ng ibang tao at nagustuhan niya ang disiplinang ipinatutupad ng eskwelahan. Para sa puso at isip ko, number 1, La Verdad. Kasi lalo pang bumabait yung mga kabataan, lalo pa siya bumait. Para naman kay Love Jess Kem Collis, pa sa karunungan sa eskwelahan ang kanyang natutuhan sa 4 na taon niyang pamamalagi sa La Verdad. Babaunin niya raw ito sa pagpursige niya sa kursong architecture sa isang universidad sa Maynila. There's many valuable life lessons na nakukuha mo from the teachers and not just the lessons that you need for academics. Ayon naman sa mami ni Love Jess Kem, malaking tulong sa katulad niyang single parent ang scholarship program ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon. Fair, it's open for everybody, and talagang yung heart nila to help others. Very proud kami na pumasok dito yung anak ko. Sa pagtatapos kanina ng 279 na scholar na kasama sa unang batch ng K-12 program ng pamahalaan, nakita ng Department of Education ang potensyal ng eskwelahan na makapag-produce ng mga kabataang mag-aahon sa kanilang mga magulang sa kahirapan at magbabago sa kanilang buhay. Ang La Verdad Christian School nasa mapa na nasa record na ng Division of Pampanga as one of our best schools, even in the regional and even in the national. I would be ordering Sir Alvin Gozon to give the same award that I gave to our public schools. We counted the number of winnings and we gave them the achievement award. And I'm sure if we count all the winnings that you had yesterday, you will be rank 1. Binigyan din naman ng founding chairman ng eskwelahan na si Brother Eli Soriano at presidente nitong si Dr. Daniel Razon sa mga estudyante ang importansya ng pagiging humble at grateful sa may lalang upang pumalaot pa sa kanilang mithiin sa buhay. Una niyong pag-aralan ng tumanaw ng utang na loob. Una sa Diyos, ikalawa sa mga nagpalaki sa inyo. Ikatlo, sa tinatawag nating pangalawang magulang sa eskwela, ang ating mga guro, our mentors. Saan man tayo makarating, anuman ang kaalamang ating makuha sa buhay na ito, ay maisip natin, hindi natin ito dapat na ipagmalaki. Hindi natin ito dapat na ipagyabang. Kung hindi ang ating maalala sa tuwina, ay mayroong nagbibigay sa atin ito. Ayan. Ang ibig ko lang ipakita, nakakagalak sa kalooban pagka nakakatupad ka sa utos na matulungan mo ang kapwa mo. Hindi dahil na nagpaparangalan ka o kaya nagyayabang ka, hindi. Meron pong damdamin sa mararamdaman nyo sa kalooban nyo. Kung ang nasa loob nyo ay pagkataong loob, natutuwa kayo sa kautusan ng Diyos. Mahalaga sa inyo ang kautusan. Pero pagka galit kayo sa kautusan, galit kayo sa Diyos, nakakatiyak ako kahit hindi ko nakikita yung nasa loob nyo,
Ang nasa loob nyo ay pagkahayop at hindi pagkatao. Kayo mismo makaka-assess. Hindi ko naman kayo pwedeng hatulan, mga kababayan eh. Assess nyo, nananatili pa ba yung pagkataon loob nyo? Na ang ating kalooban, tao pa rin tayo, hindi tayo malupit, magalang tayo sa magulang, utos kasi ng Diyos yun, mapagmahal ka sa asawa, mahal mo ang kapwa mo tao, nakikisama kang mabuti sa kapitbahay mo, kasi ang pagkataong loob nagagalak sa kautusan ng Diyos. Yan po ang distinction na mararamdaman mismo natin sa ating sarili. Kayo po mag-aral. Ginagalang mo ba ang Diyos? Ginagalang mo ang kanyang kautusan? Ang ibig sabihin nun, nandun pa yung pagkataon loob. Hindi pa nakukurap sa 6:16 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ayaw nila sa Diyos, ayaw nila ng utos. Sabi ng Diyos, ipagtanong nyo yung mga dating landas, nasan ba yung mabuting daan, no? Lumakad kayo ron, makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Ang sabi ng mga Swail, hindi kami lalakad doon. Yun ang mga may mga pagkahayop na loob. Ayaw sa kautusan ng Diyos. Ayaw nila. Basahin natin ang Juan 3:19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Merong mga tao, dumating si Kristo sa lupa, na parito ang ilaw sa sanglibutan. Sino ba yung ilaw sa sanglibutan? Basahin nga natin muna yung 8:12 ng Juan. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang ilaw pala ng sanlibutan si Kristo. Ang sabi ni Juan, ito ang kahatulan na parito ang ilaw sa sanlibutan si Kristo. Inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Diba merong mga tao talagang mas gusto pa ang masama? Mas gusto ang pumatay kaysa magmahal sa kapwa. Mas gusto ang mambabae kaysa ibigin yung asawa. Mas gusto ang magnakaw kaysa sa gumawa ng mabuti. Mas gusto ang magsinungaling kaysa magtapat. No? Merong ganung mga tao. Yun lang ang ating pagbabatayan, mararamdaman natin kung may natitira pa kapatid na pagkatao sa puso mo. Pero pag ang iniisip mo lagi ng masama, masama para sa asawa, masama para sa pamilya, masama para sa anak,